Tamang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagbabalik ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako muli si Dr. Hilda Ong, ang iyong Alaran Serbisyo Lady. At ngayong umaga, ngayong araw na ito, ay tatalakay natin ang ilan mahalagang tulong na hatid ng Social Security System o SSS para sa ating mga miyembro sa gitna ng mga kalamidad kagaya ng bagyo, habagat at magnitude 6.9 na lindol na tumama kamakailan sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas. May nakahandang calamity loan program ang SSS upang makatulong sa mabilis na pagbangon ng ating mga kababayan, particular sa mga miyembro ng SSS. Unahin natin pag-uusapan itong malakas na lindol na yumanik sa Cebu at makalapit na lalawigan dyan sa Visayas na napuruhan ang nilagang bahagi ng Cebu. Base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 72 na ang bilang na nasawi. May 559 ang nasugatan at nasa 62,531 na bahay ang nasira. Wala naman na magsimula ang habagat at pagdaan ng mga bagyo sa bansa. Umabot na sa kabuuan mahigit 4 milyon na pamilya o katumbas ng mahigit 15 milyon na individual ang napektuhan sa buong bansa. Pero pinakagrabe ang nangyari sa Cagayan, Masbate at hanggang ngayon may mga barangay pa sa Bulacan ang lubog sa tubig baha. Pag-uusapan din natin ang Pension Loan Program para sa surviving spouse, isang inisyatibong layunin mapanatili ang dignidad at kabuhayan ng mga benepisaryo ng ating mga yumaong miyembro. At syempre, pagkukwentuhan natin ang bagong inulunsad na My SSS Card, isang makabagong paraan upang mag-ibas madali, ligtas at mabilis ang pagtanggap ng benepisyo at serbisyo mula sa SSS. Ngayong umaga ay baka kasama natin si Sir Carlo Villacorta, ang Vice President for SSS Public Affairs and Special Events Division upang pag-usapan ang ilan mahalagang programa ng Social Security System, lalo na ang tulong dito para sa mga apektado ng mga nakaraang kalamidad, mga benepisyo ng ating mga pensyonado, at ang mga bagong inilunsad ng My SSS Card. Yan po, marami po nag-aabang po ng nitong My SSS Card. Kaya asahan natin na maraming, kung ako nga ay meron na akong unit card, pero itong bagong lunsad ng My SSS Card, ito ay gusto ko rin na mag-apply ng itong pinaka-latest na card ng SSS. Parang, kasi ang SSS card, ito po ang ginagamit sa official ID na hinihingi. Sir, kamusta po kayo? Ay, tayo po ay dahil po siguro sa sama ng panahon, o siguro sa plus na pagod, kaya po ay namamaos ang boses. Pero at least okay na. Yung nga lang kailan may baon na tubig. Ay, sir, pag-usapan po. Pareho tayo. Tubig tayo. Kapag nakakaramdam na uuboy na ako, tubig kagad. Sir, pag-usapan po natin yung tungkol muna sa SSS Calamity Offerings para sa Cebu Earthquake at nakaraan habagat. Maaari nyo bang ibahagi kung anong tulong o calamity loan programs ang inihanda ng SSS para sa mga miyembro na apektuhan ng lindol sa Cebu
at nakaraang habagat? Opo, Doc Hilda, yung mga lugar po na nadeklarang under state of calamity ng NDRRMC dahil sa bagyong Mirasol, Nando at Opong, pati po yung lindol sa Cebu na nangyari noong September 30, agad-agad po, October 2 pa lamang po ay naglunsad na ang SSS ng Calamity Loan Program para po mapakinabangan agad ng mga miyembrong apektado sa mga nasabing kalamidad. Basta lamang po tayo ay nakatira o naghahanap buhay doon sa mga lugar na yaon po, ay makaka-claim po tayo ng calamity loan, makaka-apply basta po tayo ay may 36 na contributions at 6 po doon ay nasa loob na nakaraang 12 buwan. So mahalaga po yun na aktibo tayong naguhulog sa SSS para sa mga oras ng pangangailangan ay magiging qualified po tayo sa mga benepisyo at sa loan na doktora. So, ibig sabihin, ang mag-a-avail ng Calamity Assistance Program ay dapat doon sila naninirahan o doon sila nagtatrabaho. Opo, so yun po ang ating batayan para maging eligible tayo. Kung saan lang tayo, kung tayo ay direktang naapektuhan dahil doon tayo nakatira o naghahanap buhay, Doc Hilda. Ano po mga dokumento kailang ihanda ng mga miyembro para makapag-apply sila? Wala na po dapat, doktora eh. Basta po tayo ay mayroong online account sa SSS at nakapag-enroll po tayo ng disbursement account natin kung saan ipapadala na SSS ang benepisyo o loan. Yun na lamang po, online na po ang pag-apply din sa ating may SSS facility. So mahalaga po na bigyan ng puhunan ng mga miyembro ng SSS, puhunan sa oras at tiyaga ang pag-aasikaso ng kanilang SSS registration at contributions, Doc Hilda. So pwede na gamitin lang nila ang kanilang cellphone. Opo, sa cellphone o sa computer, kung sila po ay medyo nahihirapan sa online, pwede pa rin po silang pumunta sa branch ng SSS. At sa branch po ng SSS ay online pa rin, ngunit gamit ang computer, ang internet ng SSS at siyempre po merong gagabay na member service representative. Doc Hilda, Yes po. maaari ko bang samantalahin? Gusto ko rin pong ikwento na napalawig na rin po ng SSS ang aming pension loan program. Dati po ito ay para sa mga retirement pensioners na dati ay pwedeng umutang hanggang 200,000 ang retirement pensioners. Ngayon po ay hanggang 300,000 pesos na po ang pwedeng utangin ng retirement pensioner. Depende po sa kanilang edad at sa halaga ng buwan ng pension na kanilang natatanggap po. Mas mahalagang pagpapalawig ng SSS sa programang ito ay pati na rin po ang survivor pensioner, Doc Hilda, katulad po ninyo, ay makakautang na rin ng sa pamamagitan ng aming pension loan program. Sa hanay naman po ng mga survivor pensioners, hanggang 150,000 pesos po ang maaari niyong utangin. Muli, depende po yan sa inyong buwan ng pensyon na natatanggap at sa inyong edad. Yan po, magandang balita po yan sa mga surviving spouse kasi sabi nila bakit hindi lagi daw silang kasama na pwede sila mag-apply ng pension loan. So ngayon, mga surviving spouse, pwede na. Opo, at online po ang pag-apply, pwede pa rin po sa branch kung ano po yung mas gusto ng mga pensioner. Ibig sabihin po, Doc Hilda, sa ating mga miyembro na naapektuhan, kung kayo ay contributing member pa, Calamity Loan Program po ang aming alay sa inyo. Kung kayo po ay pensioner naman po, ito naman po ang pinalawig na pension loan program ang pwede nyong tuunan ng pansin. At siyempre po,
Doc Hilda, dahil mga sakuna yan ang ating pinagdadaanan, maaaring tayo ay nagkasakit, maaaring tayo ay nabalda, maaaring may nawalan tayo ng mahal sa buhay, andiyan pa rin po ang mga regular na programa ng SSS, sickness benefit, disability benefit, at death benefit. Yan po ang ating mga titingnan para makatugon ang SSS sa inyong pinagdadaanan para sa mga naapektong mga miyembro ng SSS o pensioner, Doc Hilda. So, ibig sabihin, Sir Carlo, ang calamity loan, ito po ay para sa mga active members. So, kung kayo po ay mga pensioners, pwede sila mag-apply through pension loan. Tama po ba? Tama po. Salamat po sa paglilinaw, Doc Hilda. At gaano katagal bago maproseso o ma-release ang calamity loan? Humihingi lamang po kami ng 3 hanggang 5 banking days. Kapag natanggap na po ng SSS yung online application, ipaprocess na po yan at makakapasok na po yan dapat sa ating mga bank account within 3 to 5 banking days. Conservative na po yun, Doc Hilda. Usually po, mabilis naman po ang pag-credit ng halagang inavail sa calamity loan, Doc Hilda. Meron po ba ang cut-off time para sa application ng calamity loan? Meron ba certain days na ina-allow ng SSS? Muli, Doc Hilda, maraming salamat sa inyong tanong, no? At mabibigyan linaw natin. Ang calamity loan program po ng SSS ay bukas ng 30 araw. So nilunsad po namin yan na October 2. So bandang katapusan ng October, hanggang katapusan lamang po yan na October bale. Ibig sabihin po kasi sa amin, kung hindi kayo nag-avail ng calamity loan within 1 month, ibig sabihin ay nasa maayos kayong kalagayan siguro at hindi nyo kailangan ng calamity loan. So good for 1 month po. At sa amin pong tanaw, sapat naman po ang 1 buwan para i-avail ito na maapektadong miyembro, Doc Hilda. Yes po. Paano kumbaga napakinggan ng SSS ang mahinaing na mga surviving pensioners, kaya ang SSS ngayon, nabanggit mo kanina na meron na pong pension loan program lalo na sa ating mga surviving spouse. Paano po ninyo naisip na ibigay na itong yung matagal na request ng ating mga surviving spouse? Actually naman po, Doc Hilda, bago pa man dumating ang mga kalamidad at yung lindol, nasa plano na po yan ng ating Pangulong Robert Joseph Montes de Claro. At ito ay tugon na rin sa utos ni Pangulong BBM at ni Secretary of Finance Ralph Recto na tumatayong bilang ex-officio chairperson ng Social Security Commission. So marami po kaming mga hinain na programa na ina-announce na po namin umpisa ng taon at kasama po yan sa mga nabanggit din ni Pangulong Marcos noong Labor Day. So ito po ay pagpapatupad lamang po ng ating mga plano na binabanggit na ng umpisa ng taon. Medyo tumempo po ang implementation namin at naging tugon na rin para sa pangangailangan ng ating mga pensioners. So Doc Hilda, ayon sa aming pinakahuling datos, may 19,904 na po ang nakapag-claim ng calamity loan sa mga lugar na nadaanan ng kalamidad, kasama po ang lindol sa Cebu, at nakapag-release na po ang SSS ng 331.4 million bilang calamity loan. So tuloy-tuloy lang po tayo diyan hanggang sa makaahon po tayong mga kababayan natin dyan sa mga nasalantang lugar. At Sir Carlo, ito po ay maraming nagtatanong. Dahil una, di ba nakaroon tayo ng karagdagan pensyon, epektibo September 10%. 10% sa mga retiree pensioner. Ngayon 5%
sa mga surviving pensioner spouse. Ngayon, dito naman sa pension loan, ganun din, 300,000 sa mga retiree pensioner. And then pagdating sa surviving spouse, 150,000. Ang tanong nila, bakit hindi daw parehas? Opo, so ang buwan ng pensyon ng natatanggap ng miyembro, doktora, pag namatay po yung asawa, isa na lang po yung susustentohan ng pensyon. More or less, parang ganun po yung paliwanag natin tungkol diyan. Ang patakaran din sa ibang bansa, ayon sa aming pagsasaliksik, ay nagiging kalahati nga po yung pensyon doon sa mga bansang iba dahil po isa na lang po yung kailangang sustentohan, doktora. More or less, medyo ganun po ang ating justification dyan. Doktora, Yan po nasagutan ni Sir Carlo Doktora, hindi ko alam kung gaano kahaba ang oras natin. Gusto ko rin lamang pong i-promote na nag-i-issue na po ang SSS ng may SSS card na tinatawag. Bago din po itong launch, ito po ang kapalit na ng UMID ID. Ang may SSS card po ay ipoproduce po ng mga partner banks ng SSS para magkaroon na po ng valid SSS ID ang ating mga miyembro. So, kaliwa, kanan po ang ating mga signing of Memorandum of Agreement para sa mga lalahok na partner banks. Sa kasalukuyan, Doc Hilda, yung RCBC pa lamang po ang nakaka-implement, pero sa lalong madaling panahon ay masasamahan na ang RCBC ng Union Bank, ng China Bank, at saka na Asia United Bank. Ibig sabihin, dumadami po ang pwede maging option ng mga miyembro ng SSS na gustong magkaroon ng may SSS card. Maliban sa pagiging valid SSS ID, yan na po yung automatic na magiging disbursement account ng ating mga miyembro. So nilunsad na po natin yan. Online din po ang pag-apply, tapos depende po sa partner bank ng SSS, maaari pong ma-pick up yung physical card doon sa bank branch ng napiling bangko ng miyembro, doktora. So medyo marami tayong ina-announce, no? Buti na lamang po ay pwede pa balik-balikan itong episode ninyo through online. Pero Sir Carlo, itong may SSS card, marami talaga nag-aabang kasi matagal na yung marami nag-apply ng UMID card na hindi natuloy. So, ang kagandahan sa SSS ng card na mula sa SSS, ito po ay kumbaga yan ang tinatanggap, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, lalo na sa Taiwan, na yung SSS card ang kumbaga pinagkakatiwalaan nila na ito ay tunay na card, hindi ito peke. So, pagka dito, kailangan online mag-apply sila through SSS online. Hindi po ba sila, let's say katulad sa ngayon RCBC, kung sila ay diretso pupunta sa RCBC, tapos sabihin gusto namin mag-apply nitong SSS card, pwede po ba yun o kailangan through online muna? Opo. Ang paraan po natin ay online, doktora, sa online account ng mga miyembro sa SSS. Hanapin po nila yung services na tab sa kanilang online account, pindutin yung services, tapos sa bandang baba po mayroong may SSS card. Pindutin po nila yung may SSS card sa bandang baba, lilitaw po yung option na partner banks, pero sa ngayon po RCBC pa lamang po ang option. At i-click po nila yon. Pag i-click po nila yon, sundin lang po nila ang instructions. Mayroon pong e-verify system, electronic verification system with Philippine Statistics Authority na automatic po, doktora.
Ang mahalaga po ay magtugma ang ating registration ng ating sarili sa National ID, sa PSA at yung record sa SSS. Dapat naman po ay tugma yan eh. So pag tugma po, tutuloy na po kayo doon sa website ng bangko na inyong napili at o-onboard na po kayo doon. May fill upan lang po ng mga fields. Yung ibang fields po ay automatiko na pong magkakaroon ng laman dahil may ugnayan na po ang SSS, ang PSA at yung partner bank para hindi po masyadong maraming pipil-apan ang ating mga miyembro. Pakitawid lamang po yung prosesong yan at sa dulo po ay magkaka-apply kayo ng My SSS card at ang amin pong understanding is more or less mga 3 linggo bago ninyo maaring ma-pick up ang My SSS card sa napili ninyong RCBC Bank branch. Medyo ganun po yun, Doc Hilda. Kung sakali, katulad po ako, meron akong UMIT card. Yun ang karamihan, yung mga meron na. Pero gusto nila itong My SSS card. Maaari pa rin po ba sila mag-apply itong pinakabagong My SSS card? Opo, tandaan lamang po natin, Doc Hilda, na ang My SSS card na atin pong ni-launch ay tugon din ng SSS sa challenges na na-experience ng ating mga miyembro sa pag-enroll ng kanilang disbursement account. So kapag kayo po ay nag-apply for a My SSS card, automatic pong ito ang magiging inyong disbursement account, Doc Hilda. So, dapat lamang po ay aware tayo na yun po yung mangyayari. At kung gusto nyo pong bumalik sa inyong dating disbursement account, maaari naman po, pero ire-request nyo pa po yan. So, kailangan nyo rin pong pag-isipan kung saan nyo mas gusto matanggap ang inyong benepisyo, Doc Hilda. As of latest data naman po, mayroong mahigit 51,000 na po ang nag-apply online. Pag nag-a-apply tayo online kasi, Doc Hilda, nagbibigay din tayo ng consent na pinapayagan po ang SSS ng miyembro na i-share yung data para tumuloy po tayo sa My SSS card application. So marami na po ang nag-a-apply for My SSS card, Doc Hilda. Ano po ang mensahe po ninyo, Sir Carlo? Ano po ba ang kahalagahan ng paggamit ng bagong My SSS card, lalo na po sa mga active member? Opo, ito po ang aming tugon sa matagal na nga pong mithiin ng mga miyembro na magkaroon ng physical na SSS ID. At sa amin pong pakikipag-ugnayan sa mga bangko, payag po ang mga bangko na sila ang mag-produce. Iba-iba po ang kanilang patakaran, so may mga choices po ang mga miyembro pagdating ng panahon tungkol diyan. So ang advantage po is there's again a physical valid SSS ID na magfa-function din po as the automatic disbursement account ng mga miyembro natin. Kasi Doc Hilda, marahil ay aware din kayo, maraming miyembro ang nahihirapan mag-enroll ng disbursement account. So ito ay isa pang tugon para po mas madalian mag-enroll ng disbursement account ang mga miyembro natin. At lalo na po sa mga malapit na maging pensioner, malapit na mag-retire, para paghahanda na, mabilis na mapasok ang pera na let's say kung sila ay mag-a-apply ng advance 18 months o kaya let's say kung lump sum, mabilis na may pasok na. Opo, reasonable number of days po, 3 to 5 banking days po, basta everything is in order. Yun po ang maaasahan.
Maraming salamat po, Sir Carlo. At hopefully, sana mabigyan pa ninyo ako ng isang pagkakataon para mas mahaba po ang ating talakayan. Mahalaga po yung itong tulong din ninyo, Doc Hilda. Paumanhin po, binibigyan po natin ng pagkakataon ang lahat ng nagre-request, lalo na sa oras ngayon na kailangan malaman ng mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo o ng lindol na may mga programang SSS na ganito. Kaya mahalaga po na tayo ay nag-aasikaso na ating SSS upang sa oras ng pangangailangan ay mayroon tayong protection na matatanggap mula sa SSS. Salamat po, Doc Hilda. Paumanhin po at medyo na-late ako ng kaunti. Maraming salamat po. Mabuti nga po nakasingit po ako sa schedule po ninyo, Sir Carlo. Maraming salamat po at nakapag-adjust din po kayo sa aming request na oras, Doc Hilda. Salamat po. Yan po. Maraming salamat po. Ang nakasama po natin ay si Vice President Carlo Villacorta sa oras at sa napakalang impormasyon na ibinahagi ni Sir Carlo sa atin. Tunay po na nakakatulong ang mga programa ito ng SSS sa ating mga kababayan na nangangailangan ng seguridad at suporta, lalo na sa panahon ng sakuna at sa ating mga pensyonado. Para sa karagdagang detalye, maaari pong bisitahin ang official website po ng SSS, ang www.sss.gov.ph. Kaya naway po ay mas naging malinaw sa ating lahat ang mga programa ng serbisyo ng SSS na ating pinag-uusapan mula sa Calamity Loan Program, Pension Loan para sa mga surviving spouse, hanggang sa makabagong ENB Equip My SSS Card. Patunay lamang ito na patuloy ang SSS sa pagbibigay ng tulong, proteksyon at seguridad sa bawat manggagawang Pilipino sa panahon man ng pangangailangan o sa oras ng pagbangon. Mahalaga na meron tayong kaagapay sa muling pagsisimula at pagpapatuloy ng ating mga buhay. Muling ipinapaalala ng iyong Agaran Servicio Lady na ang pagiging miyembro ng SSS ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pamumuhunan para sa ating kinabukasan. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, maalam at handa. Dahil sa SSS, may serbisyong sigurado. Kung meron kayong mga katanungan, mag-message lamang po kayo sa ating social media pages at bibigyan natin ng pansin at pagkakataon sa ating programa na ito po ay matugunan. Kaya maraming salamat po sa iyong pakikinig at pagtutok. Hanggang sa muli, mananatiling malusog, ligtas at may pagmalasakit sa kapwa. Ako po rin po si Dr. Hilda Ong, ay iyong Agaran Servicio Lady na iyong kasama sa paghatid ng serbisyo, kalusugan at paglalakbay. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings,